Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Love Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. 8 taong gulang pa lamang ako noong natuklasan ng aking ama na nagtataksil ang aking ina. Pero imbis na humingi ng tawad at magsisi ang aking ina, ito pa ang sinabi niya, ang pag-ibig ay pag-ibig. Kailangan kong maging totoo sa sarili ko at sa nararamdaman ko. At sa kanya kami tuluyang nilisan upang sumama sa kalaguyo niya. Ako at ang tatay ko ay kapwa-wasak nung mga oras na iyon. Nangako ako sa sarili ko na hindi ako makikipagkita o makikipag-usap sa aking ina. Magmula noon ay mangilang beses niya akong tinawagan ngunit hindi ko ito sinasagot. Isang araw ay bumisita siya sa aking paaralan at nung nakita ko siya ay agad akong tumakbo papunta sa kabilang direksyon palayo sa kanya. Ayun na ang huling pagkakataon na nakita ko siya. Kung ako'y nagdalamhati sa paglisa ng aking ina, mas matindi ang pighati na tinamo ng aking ama. Nasaksihan ko ang pagkabasag ng kanyang puso na parang salamin na kahit anong pandikit, hindi na maaari pang muling mabuo. Palagi siyang tulala, hindi kumakain at hindi na siya nakakapag-isip ng maayos. Nagsimula siyang uminom hanggang sa nalulong sa alak. 2 taon pa lamang noon ang lumipas matapos kaming iwan ng aking ina ay nasawi ang aking ama. Nasagasaan siya ng isang rumaragasang truck noong gabing naglalakad siya ng lasing. Sa murang edad ko pa lamang na natroma at napakamasaklap ang buhay na naranasan ko, napakiramdam ko sinusunog ako ng buhay nung nawala ang aking ama. Dito na nagsimulang sumiklab at mas matindi ang namuong pagkagalit. At hanggang sa sentro ng puso ko, umaabot ang lalim ng hiwa na ibinigay sa akin ng aking ina. Labis na pighati at dalamhati ang aking nadarama at hindi ko maintindihan kung bakit niya iyon nagawa sa amin. Sa karanasang ito, nawalan ako ng tiwala sa ibang tao. Sa kabila nito, nagpapasalamat ako dahil kinupkup ako ng mabait kong tito. Tinuon ko na lamang ang aking oras sa pag-aaral at panonood ng mga pelikula at drama sa telebisyon. Hindi ako nangahas makipagkaibigan sa iba, lalo na sa mga babae. Hindi ako nagtitiwala sa iba dahil para sa akin, sisirain lang nila ito at kalaunan ay sasaktan din nila ako. Ang sarili ko ngang ina ay niloko kami, ano pa kaya ang ibang tao? Lumipas ang mahabang panahon, ako ay naging dentista at karamihan sa kinikita ko ay galing sa mga taong nagpapabrace. Madalas ay wala naman talagang sira sa kanilang ngipin, ngunit gusto lang nilang magpalagay upang mas lalong maging kaaya-aya ang kanilang itsura at sikat ito sa mga kabataan na parang parte na ito ng accessory sa katawan at kasabay nito naayos ng tamang posisyon ang kanilang mga ngipin. Hindi nagtagal ay nagdesisyon akong ligawan ang babaeng nagugustuhan ko. Isa siyang receptionist sa kliniko. Siya ay ang sumasagot sa mga tawag o katanungan ng mga pasyente. Palagi siyang nakangiti at palakaibigan din. Noong una ay niningitian ko lang din siya dahil bilang paggalang sa katrabaho ko. Pero hindi nagtagal ay hindi ko na malaya na nagiging espesyal na siya sa akin. Napansin ko din na para bang may gusto din siya sa akin kaya nung niyaya ko siyang makipag-date ay agad naman siyang pumayag at hindi nagtagal naging opisyal na kaming magkarelasyon. Isinantabi ko ang lahat ng mga pag-aalala ko mula sa nakaraan at nagdesisyong buksan ang puso ko para sa kanya. Mukha siyang isang tipikal na Pilipina na nagmula sa isang ordinaryong pamilya. Ang pinaka hindi ko makakalimutan sa kanya ay ang kanyang mga salamin sa mata. Palagi siyang may suot na salamin. Sa katunayan ay hindi lang isa, kundi 3 ang nakareserba niyang salamin sa kanyang bag. Nagpapalit siya depende sa kung anong mood niya nung araw na iyon. Sabi niya ay nais daw niyang itago ang kanyang mga mata at dahil din daw dito ay naiisip niya na para siyang isang kagaya ng mga misteryosong artista sa Hollywood. Siya ang unang nagbigay ng suwestyon na magpakasal kaming dalawa. Malapit na mawala sa kalendaryo ang kanyang edad, ako naman ay 32 na at pareho na kaming may maayos na trabaho.
Gusto ko din naman na makapiling siya habang buhay. Kaya lang nag-aalinlangan ako dahil binabangungot pa rin ako ng aking nakaraan. Ayoko naman siyang mawala sa akin. Kaya nakiusap ako kung maaaring magsama muna kami sa iisang bubong hanggang sa malagpasan ko ang bangungot kong nakaraan. Ikinuwento ko naman sa kanya ang lahat ng nangyari sa akin noong kabataan ko, kaya hindi naman siya nagdalawang isip na pumayag. Sinubukan ko ang lahat ng aking makakaya upang maging maganda ang relasyon namin. Ipinaayos ko ang bahay ko upang magmukhang bago at maging komportable ang babaeng mahal ko. Pinalakihan ko din ang aming banyo at nagpalagay ako ng bathtub dahil gustong-gusto niyang maligo sa bathtub habang may mga nakasinding kandila. Kung ikukumpara ko, ay tila ba wala siyang ginagawa na kahit ano, pero ayos lang naman iyon sa akin. Ginagawa ko naman iyon dahil sa gusto ko, hindi dahil sa may hinihintay akong kapalit mula sa kanya. Kaya lang, napansin ko na parang walang sinseridad ang pakikisama niya sa akin. Kung ako ay may pagsikhay sa aming relasyon, ay kabaliktaran naman siya. Palagi siyang nasa labas ng bahay kasama ang kanyang mga kaibigan at madalas ay umuuwi ng lasing sa gabi. Noong una, ayos lang ito dahil ayoko namang masakal at makaramdam siya ng nakatali sa relasyon namin. Hanggang sa natuklasan kong wala siyang pinagkaiba sa aking ina. Niloko din niya ako. Nalaman ko na hindi lang pala siya ganun sa akin, kundi maging sa iba pang tao. Isa sa mga naging lalaki niya ay ang isang lalaki na dental sales representative na nagpupunta ng klinik upang magbenta ng mga kagamitan sa ngipin. At ang kaibigan na tinutukoy niya sa tuwing siya ay umiinom sa labas ay ang lalaki ding iyon. Mas interesado siya sa mga dekorasyon sa motel kaysa sa bago naming kusina, sala at kama sa bahay. Hindi ko na pinatagal ang relasyon namin at pinutol ko na ito noong oras na matuklasan ko ang pagtataksil niya. Maswerte pa din ako dahil hindi kami kasal, kaya kahit anumang oras ay maaari kaming maghiwalay. Ngunit gusto kong nasa maayos na paraan magtapos ang aming relasyon. At dahil katrabaho ko siya, ay ayokong maapektuhan ang trabaho naming dalawa. Masinsinan ko siyang kinausap at sinabing naiintindihan ko at hindi ko siya sinisisi sa nangyari. Hindi siya nagdalawang isip sumagot at sumang-ayon sa sinabi ko at maayos kaming nagpaalam sa isa't isa. Nag-resign na rin siya sa kliniko at nilagay ko sa kanyang bangko ang natitira niyang sweldo. Habang pinagmamasdan ko siya, wala akong nakitang bahid na kalungkutan na ekspresyon sa kanyang muka at nag-empake na siya at umalis din nung araw na iyon. Buong gabi akong hindi makatulog. Hindi ko maiwasang mag-isip kung nagsama nga ba kaming dalawa o bumibisita lang siya sa bahay ko. Normal ba ako o may problema talaga sa kanya? Wala naman kaming anak at hindi pa rin naman matagal ang relasyon namin. Ngunit bakit ako tila ba labis na naapektuhan ng ganito? Ngayon ko mas lalong naintindihan ang naramdaman ng aking ama noong nalaman niyang nagtaksil sa kanya ang kanyang asawa. Nanatili akong mag-isa at mas lalo kong napatunayan na hindi dapat ako magtiwala sa ibang tao dahil kahit anong pagsisikap ang gawin ko ay sasaktan lang nila akong muli. Lumipas ang panahon at ako ay nasa 40 taong gulang na. Isang araw ay binisita ko ang aking kaibigan dahil nagpapagawa ng bahay. Binili niya ang lumang bahay at aayusin ito upang maibenta niya ito sa mas mataas na halaga. Nandoon ako upang tulungan sana siya, pero dahil sa malungkot kong muka, nauwi sa inuman ang aming pagkikita. Naging masayang araw naman iyon para sa aming magkaibigan. Alam kong magiinuman kami kaya hindi ko na dinala ang aking sasakyan. Sumakay ako ng taxi at nung pagkasakay ko ay nakatulog ako agad sa sobrang kalasingan. Ginising na lamang ako ng driver at akala ko ay ginising niya ako dahil sa nakarating na kami sa bahay. Ngunit laking gulat ko nung hinatak niya ako palabas sa isang lugar na madilim at walang katao-tao. Tinangay din niya ang mga gamit ko at sa kanya pinaharurot palayo ang minamanehong sasakyan. Ninakawan ako ng driver ng taxi at tinangay ang lahat ng meron ako. Ang tanging natira sa akin ay ang maruming damit na suot ko, ngunit nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi niya kinitil ang buhay ko.
Hating gabi na noon at hindi ko alam kung nasaan ako. Naglakad-lakad na lamang ako at nagbabaka sakali na may mahingan ako ng tulong. Inabot din ata ng halos ilang oras ang paglalakad bago ako nakakita ng ilaw ng sasakyan. Isa itong pampasaherong bus. Pinara ko ito at nung huminto ito sa akin ay nagmakaawa ako sa driver na pasakayin ako dahil na-hold up ako. Nakita niyang napakadungis ng damit ko kaya hindi siya naniwala sa akin at inisip na isa akong pulubi. Hindi daw niya ako maaaring pasakayin dahil labag daw ito sa regulasyon na itinakda ng kanilang kumpanya. Sinubukan ko din mangutang ng pera sa mga pasahero ngunit wala sa kanila ang tumingin man lang sa akin. Wala na akong nagawa kundi ang bumaba ng bus. Umandar na muli ito ngunit hindi lalampas sa 100 metro ang tinakbo nito nang bigla itong huminto. May sumigaw na isang babae at tinatawag ako. Ayon sa kanya ay siya na daw ang magbabayad ng pamasahe ko. Mabilis akong tumakbo ng bus at mangilang beses ko siyang pinasalamatan. Nagkwentuhan na din kaming dalawa habang nasa biyahe. Isa daw kontraktual na manggagawa ang kanyang mga magulang at dahil hindi pa rin sapat ang kinikita ng mga ito ay napagdesisyonan niyang magtrabaho upang makatulong. Ngunit tila ba hindi naging madali ang paghahanap niya ng trabaho. Maswerte naman na natanggap siya bilang isang yaya. Maliit man ang sahod ay nagbibigay naman ng magandang bonus ang kanyang amo. Mas maganda ang kinikita niya dito kung ikukumpara sa mga nag-aalok sa kanya na maging serbedora kaya nagpapasalamat na din siya. Nakasakay daw siya sa bus dahil nais niyang bisitahin ang kanyang mga magulang na 3 buwan na niyang hindi nakikita. Nung una ay inakala niya na isa akong masamang lalaki pero nakonsiyensya daw siya na iwanan ang isang lalaki sa gitna ng kalsada ng 10 oras ng gabi kaya naisip niya na siya na lamang ang magbabayad ng pamasahe para sa akin. Naantig ako sa ginawa niya at sa kwento niya. Bagamat hindi siya mayaman, ay handa pa rin siyang tumulong sa ibang nangangailangan. Hindi lang iyon, nagawa din niyang magtiwala sa isang taong hindi naman niya kakilala na sa tingin ko ay hindi ko kayang gawin ang ginawa niya. Nung makarating kami sa terminal, ay tinulungan din niya akong makontak ang aking kaibigan at bago kami umalis ng kaibigan ko ay hiningi ko ang kanyang numero upang masuklian ko ang tulong na ginawa niya para sa akin. Tumanggi siya nung una at hindi naman daw iyon kinakailangan, ngunit nagpumilit pa rin ako makuha ang kanyang numero at sa huli ay binigay din naman niya ito. Ayon sa aking kaibigan ay mapalad daw ako dahil hindi ako nasaktan at merong mabuting taong tumulong sa akin. Sinong makakapagsabi kung isa akong masamang tao, di ba? Pero tinulungan pa rin niya ako. Sumang-ayon ako sa kanya at kapwa naming naisip na kakaiba siyang babae, napaka-espesyal niyang tao at may busilak na puso. Agad ko siyang sinubukan kontakin kinabukasan at nangako akong makikipagkita sa kanya sa susunod na Sabado upang kumain at magkape kami sa labas. Nung nagkita kami ay napakasimple niyang babae. Naka-t-shirt at nakapantalon na maong at nakatsinelas. Parehong ayos noong una naming pagkikita sa bus. Hindi na ako magkukunwari. At aaminin kong nagandahan ako sa kanya, lalo na sa kanyang maliit na muka at bilugang mga mata. Napakaganda at puti din ang kanyang mga ngipin kahit hindi siya bumibisita ng dentista. Napaka-cute niyang dalaga at hindi ko maibaling sa iba ang mga tingin ko. Doon na nagsimula ang aming pagkakaibigan na nauwi bilang magkasintahan. Sa totoo lang ay medyo nahihiya ako dahil 12 taon ang tanda ko sa kanya. Pakiramdam ko bilang matanda ay medyo nasamantala ko ang pagkabata niya pero mukhang wala namang kaso ito para sa kanya. Palagi niyang hawak ang aking mga bisig saan man kami magpunta. Ipinagmamalaki niya ako sa lahat at hindi nahihiya sa ibang mga tao. Isa pa sa kinakagulat ko ay ang malaman ko na ako pala ang kauna-unahan niyang kasintahan at unang nakasungkit ng matamis niyang halik. Nahihirapan daw kasi siyang magtiwala sa mga tao at madami siyang nakikitang mga babae na kaedad niya ang nabubuntis na mga kasintahan nila
at biglang tinatakbuhan. Ayaw daw niyang mangyari iyon sa kanya. Di baling tumanda daw siyang dalaga, huwag lang daw mangyari sa kanya iyon. Labis akong natuwa dahil halos pareho kami ng katangian at ng pananaw. Ilang buwan din kaming naging magkarelasyon hanggang sa niyaya ko siya na sumama sa akin at tumira sa iisang bubong. Bukod doon, sinabi ko sa kanya na maaari na niyang itigil ang trabaho niya at magbubukas na lamang kami ng sari-sari store para sa kanya. Nakita kong nag-alala siya sa kanyang mga magulang, kaya sinigurado ko naman sa kanya na kung nais niya ay ibibigay namin ang malaking parte ng kikitain namin sa tindahan para sa kanyang mga magulang sa probinsya. Tuwang-tuwa ang aking mahal nung mga oras na iyon, kaya lang inaakala niya na magpapakasal na kaming dalawa. Ngunit nilinaw ko sa kanya na magsasama lang muna kami at hindi kaagad magpapakasal. Halatang nalungkot at nadismaya siya. Sinubukan kong magpaliwanag ngunit labis ang kanyang pagtangis. Matapos noon ay halos 2 linggo din siyang hindi tumawag o nag-text man lang. Sa wakas ay kinausap na din niya ako. Humingi siya ng pasensya sa inasal niya at ayon sa kanya ay naintindihan na daw niya kung bakit ganon ang naging desisyon ko. Mahal na mahal daw niya ako at nagtitiwala siya sa akin. Handa siyang maghintay hanggang ako'y maging handang magpakasal. Nagpasalamat ako sa kanya at nagsama na kami magmula noong araw na iyon. Tumira kami sa iisang bahay at gustong-gusto niya ang bago niyang tahanan. Madalas kapag niyayaya ko siyang lumabas o kaya ay maglakbay sakay ng aming sasakyan, ay tumatanggi siya at mas pinipili niyang manatili sa bahay. Hindi lang ako ang nakapansin ng taglay niyang kabutihan, maging ang mga kapitbahay namin ay nakita ito. Madali siyang nagkaroon ng mga kaibigan sa lugar. Naging masaya at payapa ang relasyon naming dalawa at mas tumitibay pa ito sa bawat araw. Isang araw, inanyayahan ko ang kanyang mga magulang na bumisita sa aming bahay. Malayo ang kanilang tirahan, kaya isang beses kada 2 buwan lang sila bumibisita at tumatagal sila dito ng mga 1 linggo. Nung isang gabi na pumunta sila ay dinala namin sila sa isang restaurant na may masarap na luto ng manok. Totoo ang kasabihan na ang anak ay kagaya ng kanilang mga magulang. Kasing bait din sila ng asawa ko at nagpapasalamat ako dahil pinayagan nila ako na mahalin ang kanilang anak. Malapit lang ang restaurant kaya nagpasya kaming maglakad pa uwi upang pababain na din namin ang kinain namin. Papatawid na kami ng kalsada nang biglang may naramdaman akong tumulak sa akin ng malakas. Natumba ako sa kalsada at nakarinig ako ng malakas na preno ng kotse. Nung tumayo ako para alamin ang nangyari, ay nakita kong nagkukumpulan ang mga tao sa harap ng isang motorsiklo. Pumunta ako doon at nakita ko ang aking kinakasama at ang nanay nito na umiiyak habang nakabulagta at walang malay ang ama ng kinakasama ko. Agad akong pumara ng taxi at dinala siya sa ospital. Naging masama ang tama sa kanyang likod kaya kinailangan niya ng mas maingat na pag-aalaga. Lubos akong nagpapasalamat sa pagsagip niya sa aking buhay. Isa siyang construction worker at dahil sa tinamong pinsala ay hindi siya makakapagtrabaho. Kinailangan nila ng pera at dahil ako ang may dahilan kung bakit siya na-aksidente dahil tumawid ako kahit pula pa ang ilaw. At mahirap lang din ang nakasagasang driver kaya ako ang may responsibilidad na tugunan ang pinansyal nilang pangangailangan. Maluwag sa loob ko na gawin iyon dahil higit na mas nangingibabaw sa akin ang pagsagip niya sa buhay ko. Ibinigay ko sa aking kinakasama ang aking ATM card at siya na ang binilinan ko na magpadala sa kanyang mga magulang kada buwan ng parehong halaga ng sinasahod ng kanyang ama noong nagtatrabaho ito. Sinabi ko din na dagdagan niya ito para sa pampagamot ng likod ng kanyang ama. Nagpapasalamat sa akin ang kanyang mga magulang pero kulang pa ang ginawa ko kung ikukumpara sa kabutihan at pagsasakripisyo na ginawa niya para maisalba lamang ang buhay ko. Ayon sa nakausap kong doktor, aabuti ng halos 8 buwan hanggang 1 taon ang gamutan ng ama ng kinakasama ko. Kaya lang lagpas 1 taon na at hindi pa rin ito bumabalik sa trabaho. Nag-alala ako sa kalagayan niya ngunit
Medyo nakakaramdam ako ng kakaiba. Paano kung pinagsasamantalahan ako ng pamilya ng kinakasama ko? Paano kung magaling na pala siya pero pinili nilang magkunwari upang patuloy pa rin silang makakuha ng pera ko? Siyempre, alam ko naman na ako ang punot dulo ng aksidente at responsibilidad kong pagbayaran ang pinsalang idinulot ko, subalit ayoko din naman na maloko muli gaya ng dati. Gustong-gusto kong pagkatiwalaan ang kinakasama ko, ngunit binabangungot muli ako ng aking nakaraan. Kaya upang maalis ang mga agam-agam ay siniyasat ko ang mga nakaraang transaksyon niya sa bangko. Noong unang 6 na buwan ay wala naman akong napansin na kakaiba. Hanggang sa mga sumunod ay biglang dumoble at dumalas ang pagkuha niya ng pera. Nagtataka ako dahil imposibleng kailangan niya ng pera. Dahil bukod ang ibinibigay ko sa kanya para sa panggastos namin, isa lang ang ibig sabihin nito. Kinukuha niya ang pera at ibinibigay sa kanyang pamilya. Hindi makakapagsinungaling ang tala ng bangko. Doon na ako na mas nakumbinsi na niloloko nila ako. Naguumusok ang aking ilong sa galit. Hindi ako basta-basta nagtitiwala, ngunit ang mga taong pinagkatiwalaan ko ay ang mga manloloko at sinungaling. Wala din silang pinagkaiba sa ibang tao. Agad kong tinawagan ang kinakasama ko at sinabi niyang nasa bahay siya ng kanyang mga magulang. Nagmaneho ako papunta sa bahay nila. Wala muna akong sinabing kahit na ano dahil nais ko silang komprontahin ng personal. Binilisan ko ang takbo ng aking sasakyan upang makarating agad doon. Samot-saring hindi magagandang senaryo ang umiikot sa utak ko. Mga manlilinlang, mga oportunista at mga halang ang sikmura, isa sa mga naiisip kong mga ugali nila. Nung makarating na ako ay malakas kong binuksan ang pinto at laking gulat ng aking kinakasama na makita ako. Tinulak ko siya at nabigla din ang mga magulang niya nang masilayan ako. Wala silang masabing kahit na ano sa akin. Nung akmang sisigawan ko na ang aking kinakasama upang aminin niya ang katotohanan tungkol sa paglulustay niya ng pera, nang bigla akong may nakita na halos makalaglag ng aking panga. Sa upuan ay may nakita akong isang babae na nakahiga na tila ba may lubhang karamdaman. Nung inusisa ko ito, napagtanto ko na siya ay ang aking ina. Napakapayat niya at may malubha itong karamdaman. Nakapikit ang mga mata nito na tila ba ay natutulog. Lumapit sa akin ang aking kinakasama at hinawakan ang aking kamay at hinila ako palabas ng kanilang tahanan. Pinakiusapan niya ako na makinig sa kanya habang nagsimula ng mamuo ang luha sa kanyang mga mata at sabi ng, "Mahal, patawarin mo ako kung inilihim ko ito. Pakiusap, huwag kang magalit sa akin, pakinggan mo muna ako." Hinayaan ko siyang magsalita at ikinuwento niya sa akin ang lahat. Base sa kanyang kwento, 6 na buwan na ang nakakalipas nung kinontak daw siya ng aking ina upang humingi ng tulong. Nahihiya daw ito na kausapin ako kaya siya na lang ang nilapitan nito. Iniwan daw siya ng kanyang kinakasama dahil sa may sakit ito at wala nang pakinabang sa kanya. Nagpalaboy-laboy siya at akala niya ay mamamatay na siya. Ako daw sana ang hihingan niya ng tulong kaya lang naisip niya na hindi ko pa siya napapatawad para sa pag-iwan niya sa akin noon kaya malabong tulungan ko siya. Nalaman ng aking ina tungkol sa kinakasama ko kaya doon siya lumapit. Hindi naman daw makatanggi na tumulong ang aking kinakasama, lalo na at nalaman niyang nanay ko ito. Hindi daw niya alam kung paano ito sasabihin sa akin dahil alam niyang magagalit ako sa kanya at tututol ako sa pagtulong sa aking ina. Natatakot din siya na baka may mangyari dito at baka tuluyang mamatay. Bagamat hindi siya sanay na magtago ng sekreto sa akin, ay ginawa niya iyon dahil para sa kanya mas mahalaga ang buhay ng aking ina. Batid ng aking kinakasama kung gaano kahalaga sa akin ang pagiging matapat, kaya nagmakaawa siya na huwag ko siyang iwan at patawarin ko siya sa ginawa niya. Hindi ko na siya kinausap nung araw na iyon kaya dali-dali akong nagmaneho at umuwi ng bahay. Blanko na ang utak ko noon.
Nung makauwi ako, ay doon ko lang napagtanto na hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na itanong ang tungkol sa pera. Hindi ko na natanong ang unang pakay ko kung bakit ako nagpunta sa kanilang tahanan. Halata naman na ginamit niya iyon para alagaan ang aking ina. Pero hindi lang ang aking kinakasama ang kasabwat, maging ang mga magulang din niya. Lahat sila ay tinulungan nila ang aking ina. Anong klaseng tao ang gagawa ng ganong bagay? Ako na anak mismo ay hindi ko kayang gawin iyon. Sino sila? Dito ko na napagnilay-nilay na di hamak na mas mabuti sila kaysa sa akin. Handa silang tumulong kahit na sila ay mismo ay walang salaping maitutulong. Napakabusilak ng kanilang mga puso. Wala pa akong nakilala na kasing buti nila. Para silang mga anghel sa langit o alagad ng Panginoon. Nung kumalma na ako ay sumakay ako ng sasakyan at bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Agad ko silang niyakap at hindi ko na napigilan ang mapaiyak sa harapan nila. Taos-puso akong nagpasalamat sa kanila dahil sa pagtulong nila sa nanay ko at sumabay na din sa akin ang kinakasama ko patungo sa aming tahanan. Hindi ko pa man kayang patawarin ang aking ina, ngunit nagpasya akong gawin ang tungkulin ko bilang anak. Wala akong sapat na kakayahan na maalagaan siya dahil hindi pa rin naghihilom ang sugat na iniwan ng nakaraan. Nagdesisyon ako na dalhin siya sa isang pasilidad kung saan mas maalagaan siya ng husto at sinagot ang mga pangangailangan niya. 2 buwan lang ang lumipas nung mangyari iyon. Hindi ko na pinatagal at pinakasalan ko na ang aking kinakasama na nagturo sa akin na magtiwala, magmahal, magmalasakit at tumulong sa kapwa. Ikinasal kami kasama ng ilang malalapit na kamag-anak at pamilya. Bagamat medyo nanghihina ay naroon din ang aking ina. Habang nakatayo kami sa harap ng altar at nagpapalitan ng mga pangako ay may 2 kaming bisita na nagbibigay biyaya sa aming pag-iisang dibdib. Ayon ay ang aming kambal na nasa sinapupunan ng aking misis. Pangalawang video. Ako at si Jason ay tinaguri ang high school sweethearts. Hindi kami mapaghiwalay. Sabay kaming kumakain, magkatabi kami sa upuan sa klase at hatid sundo niya ako sa paaralan. Sabay din kaming gumagawa ng mga takdang aralin at kapag kinakailangan ng magkapares sa mga paligsahan sa eskwelahan ay kaming 2 ang pinagtatambal. Kahit magkatinginan kami ay alam na namin ang nais ng bawat isa sa amin. Mukhang kami na ata ang tinadhana para sa isa't isa. Nung malapit na kami magtapos ng sekundarya, ay madalas namin pinagkukwentuhan ang mga pangarap naming 2. Balak naming pareho magpatuloy sa kolehiyo at nais niyang makapagtayo ng sarili niyang kumpanya tungkol sa teknolohiya. Sa tuwing tinatanong niya kung ano pang balak ko, ay pabiro ko itong sinasagot na ako ang magiging tagapamalakad ng kanyang kumpanya. Ang pagmamahalan namin ay hindi matitibag ng kahit na sino, maliban na lamang nung biglang nang himasok ang aking mga magulang. Pinipilit nila akong makipag-date sa isang lalaking mula sa isang marangyang pamilya. Parang may magnet ito sa gulo dahil madalas itong nasasangkot sa kaguluhan. Kaya naman sinukuan na ito ng mga magulang niya at sinabi ng mga magulang niya kila mama at papa na kung papakasalan ko daw ang anak nila ay bibigyan niya kami ng napakalaking pera. Sa totoo lang, hindi ko alam na may ganoon silang kasunduan. Pinilit nila akong makipagkita sa lalaking iyon. Isang araw, dinala ako sa isang restaurant at laking gulat ko nang makita kong may isang binatang nakaupo sa mesa. Dali-daling umalis ang aking mga magulang at iniwan kaming 2. Ayoko namang maging bastos, kaya nanatili ako. Kaya lang, ang sunod ko nang naalala ay nagising ako sa isang motel at walang saplot habang katabi ang binatang iyon. Wala akong maalala na uminom ako ng kakaibang inumin. Sa katunayan, base sa naalala ko nung mga panahong iyon ay tumikim lang ako nung binili niyang juice. Nung unang tikim ko, kakaiba ang lasa. Sabi niya, cocktail drink daw iyon. Hindi ko nagustuhan ang lasa kaya hindi ko ito naubos. Pero hanggang doon na lamang ang natatandaan ko. Nanlumo ako dahil sigurado akong nilagyan niya ng kung ano yung inumin ko
na naging dahilan kung bakit wala akong matandaan at walang malay sa nangyari. Sa sobrang takot ko noon ay dali-dali kong sinuot ang aking saplot at tumakbo pa uwi at naligo. Habang naliligo ako, hindi ko mapigilang mapaluha dahil ninakaw niya ang pagkababae ko. Hindi ko magawang sabihin ang nangyari sa aking mga magulang at natatakot naman akong aminin ito sa aking nobyo. Ilang beses din akong kinukulit ng aking mga magulang na lumabas kasama ang binata pero hindi na ako kailanman makikipagkita sa halimaw na iyon. Hanggang sa nalaman kong nabuntis ako dahil wala pang nangyayari sa amin ng nobyo ko kaya't sigurado akong sa binatang halimaw ang dinadala ko. Gustuhin ko man ipalaglag pero inunahan ako ng konsensya at inamin ko ito sa aking mga magulang. Akala ko lubha silang magagalit pero hindi sila nagalit o sumigaw man lang. Bagkos tila ba ay napakasaya pa nila at ayon sa kanila ay dapat magpakasal na ako sa lalong madaling panahon. Subalit, paano ang mahal kong kasintahan? Mahal na mahal ko siya pero hindi ko alam kung kamumuhuyan, kasusuklaman o maniniwala siya sa oras na sabihin ko ang nangyari sa akin. Nag-imahe ako na ako ang nasa kalagayan niya. Naisip ko, sino ba naman ang maniniwala sa nangyari sa akin? Kumbaga, nasira na ang tiwalang binigay niya sa akin. At kung tatanggapin ba niya ang batang dinadala ko kung aminin ko man ang totoo? Sasama kaya siya sa akin makipagtanan? Sa palagay ko ay hindi. At isa pa, ayaw kong sirain ang kanyang kinabukasan. Kaya wala akong ibang pagpipilian kundi sundin ang kagustuhan ng aking mga magulang. Napakasalan ang lalaking nanamantala ng pagka-inosente ko. Kinausap ko ang nobyo ko tungkol sa desisyon ko na pakasalan ang lalaking iyon. Hindi na ako naglaan ng oras upang ipagtapat ang katotohanan sa kanya dahil ayaw kong pandirihan niya ako at may ramdam na takot dahil baka may gawin din siyang ikapapahamak niya. Labis akong nagpipigil ng emosyon noong mga oras na iyon. At walang puso kong sinabi na nagbago na ang aking isip at kailangan kong pakasalan ang mayamang lalaki na iyon upang matiyak ang aking kinabukasan. Hirap na hirap akong pigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Akala ko kaya ko pero habang nakikita ko siya, nadudurog ang puso ko at sinabing, "Hindi na kita mahal, Jason." Patakbo na sana ako nang bigla niyang hinawakan ang kamay ko at sinabing, "Kung totoo ang sinabi mo, tingnan mo ako at ulitin mong sabihin ang sinabi mo." Nag-aatubili ako pero kailangan kong gawin. Namumuo bigla ang mga luha ko at winika kong muli ang salitang hindi ko na siya mahal. Nakita ko ang kanyang mga matang may namumuong luha. Bago pa siya makasagot muli, inialis ko ang pagkakahawak niya sa akin at bigla akong humaripas ng takbo. Bumuhos na parang ulan ang mga luha ko. Walang salitang makakalarawan ng sakit na nararamdaman ko noong mga panahong iyon. Para akong pinapatay ng paulit-ulit. Sinubukan niya akong tawagan ngunit pinigilan ko ang aking sarili na sagutin iyon. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan at wala na akong muling narinig sa kanya. Pakiramdam ko ay nawala na ang pinakamalaking bahagi ng puso ko na kailanman ay hinding-hindi na muling mabubuo. Kung labis ang lungkot ko, kabaliktara naman ito sa sobrang saya ng mga magulang ko. Tungkol sa pagpapakasal ko, simula nung makuha nila ang pera. Iyon pala ang dahilan kung bakit nila ako iniwan sa restaurant nung araw na iyon at iyon din ang dahilan kung bakit aligaga silang magpakasal ako sa lalaking iyon. Kinasusuklaman ko sila at magmula noon ay pinutol ko ang anumang komunikasyon ko sa kanila. Hindi ko sinasagot ang mga tawag nila at kapag bumibisita sila ay umiiwas na lamang ako. Hindi ko na sila tinuturing na aking mga magulang. Ipinagpalit nila ako, ang sariling anak nila, sa salapi. Akala ko ayon ang pinakamasaklap na nangyari sa buhay ko. Ngunit pasimula pa lang pala ang lahat. Mukhang wala din pakialam sa akin ang mga biyanan ko. Sinusubukan naman nilang maging mabait pero sa tulong ng pera at hindi ko ramdam ang kanilang sinseridad at tunay na pag-aalala. Kinamumuhian ko din sila gaya ng pagkamuhi ko sa aking sariling ama't ina. Pero kahit labag sa loob ko, inaamin kong kinakailangan kong maging praktikal at gamitin ang perang binibigay nila sa akin.
Hanggat binibigyan nila ako ng salapi ay handa akong magbalat kayo sa harap nila kahit na ayokong maging bahagi sila ng buhay ko. At ang demonyo kong asawa, kahit kailan hindi siya nagpakita ng pag-aalala, pag-aaruga o pagmamahal sa akin o maging sa batang dinadala ko. Mas matanda siya sa akin ng 15 taon, kaya tinatrato niya ako bilang isang mangmang na babae na kahit ano ay pwede niyang gawin sa akin. Bukod sa lagi siyang nasa labas ay bibihira din itong umuwi. Napakadami niyang babae, hindi sasapat ang aking mga daliri sa kamay at mga paa kung bibilangin ko ang lahat ng iyon. Nung nanganak ako ay naging abusado din siya sa akin at may pagkakataon pati ang anak namin ay hindi niya pinapalagpas. Palagi siyang lasing at nagwawala. At isa pa sa kinakatakot ko ay sa tuwing lasing siya ay sinusubukan pa din niyang makipagtalik sa akin at dahil ayokong mabuntis muli kaya palihim akong umiinom ng pills. Sa pamamagitan nito ay mas madali kong maalagaan ang aking anak at makakapag-ipon ako nang sa ganon ay makaalis na kami ng anak ko sa impyernong bahay na ito. Nagdesisyon akong magbukas ng sarili kong negosyo noong pumapasok na sa preschool ang aking anak. Dahil wala naman akong tinapos na kurso, ay pagnenegosyo ang naisip kong paraan upang makaipon ako kaagad. Humingi ako ng pampuhunan sa aking mga biyanan at nagbigay naman sila sa akin. Isang tindahan ng school supplies ang itinayo ko malapit sa paaralan ng aking anak. Maayos na sana ang lahat, kaya lang sa hindi inaasahang pagkakataon ay muli na naman akong nabuntis sa kabila ng pag-inom ko ng pills. Napilitan akong itigil ang negosyo ko at pagtuunan muna ang aking mga anak. At isa pa, wala din naman akong katuwang sa pag-aaruga sa kanila. Dahil sa pagbubuntis ko, nawalan na ng interes ang napangasawa ko at labis akong nagpapasalamat dahil hindi ko na masikmura sa tuwing lumalapit siya sa akin. Hanggang sa isang insidenteng nagpabago ng buhay ko. Nung tumuntong ng elementarya ang bunso kong anak, ay nasangkot sa isang gulo sa bar ang aking asawa. Nakipagbulyahan daw ito sa mga kalalakihan sa bar para sa isang babae at siya namang ikinasawi niya. Nakatakas ang mga lalaking salarin at hindi na sila nahuli ng mga pulis. Napabuntong hininga ang aking mga biyanan nang marinig ang balita at hindi sila nasupresa sa balita at mukhang matagal na nilang inaasahan na may ganitong mangyayari. Tinawag nila ako at kinausap. Matanda na daw sila at ang tanging pamilya na natitira sa kanila ay ako at ang kanilang mga apo. Plano na daw nilang ipamana sa amin ang lahat ng meron sila. Nagpasalamat ako sa kanila pero sa kaibuturan ng puso ko ay wala man lang akong maramdaman. Hindi ko din kailanman tatanawin na utang na loob ang lahat ng itinulong nila. Kulang pa iyon sa mapait na naranasan ko sa kamay ng anak nila. Gayunpaman, kahit kaunti, nakaramdam ako ng awa para sa kanila. At di nagtagal, pinasa na nila sa akin ang pamamalakad ng negosyo nila na nakatuon sa pagbibenta ng mga second-hand na sasakyan. Maayos na daw ang operasyon doon at maging ang mga empleyado, kaya ang tanging responsibilidad ko na lamang ay ituloy at pangalagaan ang negosyo. Siguraduhing walang magnanakaw at nagtatrabaho ng maayos ang lahat ng mga empleyado. Tinuruan nila ako ng kalakaran at pamamahala ng negosyo bago pa sila tuluyang magretiro. Mas mainam na ipagpatuloy ko ito kaysa isara at mawala ng trabaho ang kanilang mga empleyado. Kalaunan, hindi ko lubusang maisip na may talento pala ako sa negosyo. Lumipas ang maraming taon na kasing bilis ng daloy ng tubig sa Ilog Pasig at pareho nang nakatapos ng high school ang aking mga anak. Ang panganay ko ay nakapagtapos na ng kolehiyo at isa ng rehistradong accountant. Ang bunso ko naman ay kasalukuyang nag-aaral pa sa kolehiyo. Sobra ko silang ipinagmamalaki. Sa kabila ng pait na dinanas ko, silang dalawa ang nagbigay tamis sa buhay ko. Kagaya din ako ng ibang magulang na sobrang proud lalo na't lumaki ng maayos ang aking mga anak. Pumanaw na din pareho ang aking mga biyanan at iniwan nila ang lahat sa amin. Sa wakas ay kahit papaano nakalaya na ako sa kanila sa loob ng mahigit na 2 dekada. Pakiramdam ko, dumampi ang kamay ng Diyos sa aking balikat at ngayon ako ay payapa. Dahil madalas abala ang aking mga anak,
kaya bihira na sila kung umuwi sa bahay. Sa tuwing nakakaramdam ako ng pangungulila sa kanila, ay itinutuon ko ang aking oras sa aking negosyo. Isang araw, habang nasa opisina ako, ay may nakita akong isang lalaking pamilyar ang muka at nakikipag-usap sa isa sa mga tauhan ko. Lumapit ako at napagtanto ko na ang lalaking iyon ay ang kaisa-isang inibig ng puso ko, ang dati kong nobyong si Jason. Hindi ako makapaniwala na nasa harapan ko siya. Hindi ko din alam kung dapat bang kamustahin ko siya sa kabila ng lahat ng pananakit na ginawa ko noon. Parang nag-flashback ang lahat at hindi ko na din napigilan ang aking sarili. "Hi Jason, kamusta ka na?" Nagulat siyang tumingin sa akin at sumagot ng, "Marie, hi. Eto mabuti naman. Kumusta ka na din? Ang tagal na nung huli tayong nagkita pero napakaganda mo pa rin." Medyo nauutal niyang sinabi ang mga salitang iyon. Inanyayahan ko siyang pumunta sa aking opisina. Ngunit sinabi niyang nagmamadali siya dahil kailangan niyang pumunta sa isang meeting. Pero tinanong niya ako kung nais ko daw bang kumain sa labas sa susunod. Aba syempre, hindi ako tumanggi at nagpalitan na kami agad ng numero. Magmula nung araw na iyon ay halos hindi ko mabitawan ang aking cellphone at kada minuto ay binabantayan ko kung nag-text na ba siya sa akin. Nung gabing iyon ay nagpadala siya ng mensahe na imbitasyon na kung maaari ay kumain daw kami sa labas sa darating na Sabado. Walang pag-aalinlangan akong sumagot ng oo. Naririnig ko ang lakas ng tibok ng puso ko noong mga panahong iyon at ang ngiti ng aking mga labi lumampas na sa aking tainga. Nung gabing kumain na kami ay napakarami ng aming napag-usapan at hindi na namin namalaya na inabot na kami ng pagsara ng restaurant. Nagpapasalamat ako dahil hindi niya nabanggit ang tungkol sa masakit naming paghihiwalay at sa halip ay nag-usap lang kami tungkol sa mga bagay na pinagkakaabalahan namin ngayon at mga plano sa isa't isa sa hinaharap. Bigo man siyang tuparin ang pangarap niyang magbukas ng kumpanya ng teknolohiya at ngayon ay masaya siyang nagtatrabaho bilang isang guro ng sekundarya sa asignaturang matematika. Tinanong ko kung anong pangalan ng paaralan na pinapasukan niya at laking gulat ko dahil doon din nag-aral ng high school ang aking mga anak. Sinabi niya na kilala daw niya ang mga anak ko at ayon sa kanya ay napakabuti at matatalino ng mga ito. Kapwa kaming nagulat at sinabi niya na tila napakaliit nga yata ng mundo. Meron din siyang naging karelasyon noon pero hindi ito tumagal kaya itinuon na lamang niya ang sarili sa trabaho. Matapos ang pagkikitang iyon ay napadalas na ang pagkikita namin para kumain o uminom. Sa tuwing kasama ko siya, pakiramdam ko bumalik muli ang dati kong pagkatao at pagiging bilang dalaga. Napakadali kong ngumiti, maging sa maliit na bagay na para bang nakalimutan ko ang lahat ng mapapait na sinapit ko sa loob ng napakaraming taon. Hindi rin nawala ang mga ngiti sa aking labi sa tuwing pinagmamasdan ko siya. Naalala ko bigla kung bakit siya ang nilalaman ng puso ko. Ilang buwan ang nagdaan at ipinagtapat niya sa akin na gusto pa rin niya ako at tinanong ako kung bibigyan ko pa siya ng pangalawang pagkakataon dito sa buhay ko. Halos magtatalon ako sa tuwa nung mga panahong iyon at niyakap ko siya ng mahigpit. Inimbitahan ko siya sa aking tirahan dahil gusto ko siyang ipakilala sa aking mga anak. Dumating siya ng maaga sa bahay at wala pa ang aking mga anak kaya nanood muna siya ng TV sa sala habang ako ay abalang naghahain sa mesa. Nung dumating na ang dalawa kong anak, bigla siyang tumayo at sinabing, "Hi Marjorie, hi John, kumusta na?" Sumagot naman ang mga ito ng, "Hi Tito Jason," at nag-apiran at nagyakapan na silang tatlo. Nalito ako dahil para namang napakalapit nila sa isa't isa pagkatapos ng hindi pagkikita ng ilang taon. Siguro ay isa siyang palakaibigang guro at masaya na kaming nagsalo-salo ng hinanda kong pagkain sa kanila na bagamat hindi ako kagalingan magluto ay panay ang puri nila dito. Nang matapos ang aming hapunan ay sasabihin ko na dapat ang plano naming pagpapakasal nang biglang inunahan ako ng panganay ko ng, "Ma, Tito, kailan na ba ang kasal?
Nakapili na ba kayo ng petsa? Takang-taka ako na parang ako pa ang nasupresa sa sinabi niya. Dumagdag pa ang anak kong babae at winika ang mga salitang, "Wow, heto ang unang kasal na mapupuntahan ko. Hindi na ako makapaghintay at sabik na akong ikasal kayong dalawa." Tumingin ako sa mga anak ko at parang ako lang ang walang alam sa nangyayari nang biglang sumagot si Jason ng, "Kailangan pa namin maghanap ng malaking lugar para makapunta ang madaming tao dahil halos lahat ng estudyante ko ay nais pumunta." Lahat ng mga mata nila ay nakatingin sa akin at bigla silang nagtawanan. "Anong nangyayari dito?" Nagtataka kong tanong. Ikinuwento nila na matagal na palang alam ni Jason na anak ko ang mga iyon noong high school pa lamang sila. Isang araw daw ay nakita ako ni Jason na bumisita sa eskwelahan dahil sa high school intramurals at kalahok ang panganay ko sa paligsahan. Tinanong niya daw ang panganay ko kung ako daw ba ang nanay niya at umuo naman ito. Nagtaka naman ang aking anak kung bakit ito nagtanong at ipinaliwanag niya na kilala daw niya ako dahil magkaklase kami ng high school noon. At nung sinabi niya iyon ay biglang naalala ng aking anak ang lalaking nakwento ko sa kanila noon. Sa totoo lang, napilitan akong ikwento ang lahat sa aking dalawang anak dahil napakalupit ng kanilang ama sa kanila. Nagpapasalamat ako dahil naunawaan nila ang lahat at nag-aalala sila sa akin. Kabilang sa mga naikwento ko ay ang pagmamahala namin ni Jason noon. Lakas loob tinanong ng panganay ko ang guro kung siya ba ang dati kong kasintahan at umuo naman ito. Pinakiusapan ni Jason ang aking anak na panatilihing sikreto ang kanilang pagkikita dahil ayaw niyang makaabala. Naging malapit ang dalawa maging sa labas ng paaralan. Inilihim nga niya ito sa akin, ngunit ibinahagi naman niya ito sa kanyang kapatid na babae. Kaya noong nag-high school na din ang aking bunso, ay agad siyang ipinakilala ng kanyang kuya kay Jason at naging malapit na din sila sa isa't isa. Sa loob ng mga taon na iyon ay madaming beses na nilang iminungkahi sa kanilang guro na kausapin ako pero nahihiya daw siya. Nung nagkaroon na siya ng lakas ng loob ay ipinaalam ng aking anak ang eksaktong oras ng pagpunta ko sa negosyo namin at agad niya akong sinadya ngunit nagpanggap siyang nagkataon lang ang lahat. Matagal na pala nilang gustong mangyari ito. Pinilit kong hingin ang paliwanag ng aking mga anak kung bakit nila ito inilihim sa akin ng mahabang panahon. "Ma, alam naming nasira ang buhay mo. Gusto lang namin maibalik ang dati mong sigla at ang buhay na nawala sa'yo. Alam naming isang napakabait na tao ni Tito Jason at hindi ka niya sasaktan. Bukod doon, ramdam naming mahal niyo pa rin ang isa't isa. Opo, plinlalo naming ilihim ang lahat sa inyo. Dahil ayaw din naming puwersahin si Tito Jason kahit ilang taon na namin siyang sinasabihan. Sana po hindi po kayo magalit sa amin. Pasensya na po ma." Paliwanag ng bunso ko. Ako? Magagalit? Hindi galit ang naramdaman ko kundi tuwa. Tumayo ako at niyakap ko silang dalawa. Hindi na rin namin mapigilan ang mapaluha sa saya. Kahit na pinaghiwalay kami ng tadhana, tadhana pa din ang nagbuklod sa aming dalawa. At sa pagkakataong ito, kinasal ako sa taong nag-iisang may-ari ng puso ko. At biniyayaan kami ng may kapal ng isang supling kahit na ako ay may edad na. Talagang masasabi kong mayroon ngang happy ending gaya ng mga istorya sa mga fairy tale. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!